Mahal kong Lindsay. Nakilala ko po yung girlfriend ko sa isang fast food na pinagtatrabahuhan ko. Alam niya simulat sa pool yung trabaho ko kahit nga yung pamilya niya alam din. Kaya nga one time, nagtaka ko nung pumunta sila sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Hindi alam ng girlfriend ko na pumasok ako that time. Dahil sabi ko, hindi okay ang pakiramdam ko. Pumunta sila ng mga kaibigan niya. Na-surprise ang girlfriend ko nang pumasok ako. Naka-uniform, nakasombrero ng fast food na pinagtatrabahuhan ko. Lumapit ako sa kanya at nag-hi ako sa mga kaibigan niya. Tanong nilang lahat, "Boyfriend mo?" Bigla niyang sinabi sa akin na, "Pwede ba? Magpalit ka na ng trabaho. Hindi ka aasenso dito." Sabay irap sa akin at talikod na para bang balewala lang ako sa kanya. Siyempre, DJ Lindsay, nabigla ako. Kasi may time na dito kami nagde-date. Kasi malapit sa kanila. Pero nung nakita ako ng mga kaibigan niya, nag-iba ang ihip ng hangin. Kaya ang ginawa ko sa sobrang inis ko, nilibre ko yung 5 kaibigan niya. Lahat ng gusto nila, in-order ko at nagbayad ako. Siya, yung girlfriend ko, hindi ko nilibre. Pinabayaan ko lang siya. Halos mangyak-ngiyak siya nung time na yun. Hindi ko ginawa yon para ipaalam sa mga kaibigan niya na may pera ako. Pero gusto kong iparealize doon sa girlfriend ko na hindi tama na iba ang pagtingin niya sa crew. Nakipaghiwalay ako on the spot after nila kumain. Pag-uwi ko, alam kong malaki yung nagastos ko sa panlilibre sa mga kaibigan niya. Pero yung bigat na naramdaman ko noon, yung sinabi ko na ililibre ko silang lahat, at yung sinabi sa akin ng girlfriend ko na magpalit na raw ako ng trabaho, gumaan yung pakiramdam ko eh. Kasi alam ko na na-realize niya yung ginawa niya. Siguro nung time na umalis na ako, napagsabihan siya ng mga kaibigan niya. Sa bagay, bakit nga naman hindi? Alam kong hindi kami bagay. Ugali pa lang. Parang kinakahiya niya ako. Pero alam ko rin na nasaktan ko siya kahit papano. Ayoko nang makipagbalikan sa kanya, DJ Lindsay, pero tama ba na mag-sorry ako dahil sa ginawa ko? Sa kabilang banda, feeling ko wala naman akong ginawang masama. Pero yun nga, alam ko na nasaktan ko siya. Tama po bang humingi ako ng tawad sa kanya? O pabayaan ko na lang dahil ininsulto niya rin naman ako kahit papano? Nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. At ito ang lihim ng aking liham.
oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 15 minutos. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:15 on the clock. Same, pero iba! Pagka we are number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo, sabihin mo Hay nako, bago ang lahat, pwede niyo po akong mapanood sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hanapin niyo po yung live doon dahil ako po ang bida ngayon. Ako po ang bida sa kwentong ito. Bakit? Oo. Hello sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakatutok na po sa atin dyan. Magandang umaga kay Arch, kay Yoli, and yan. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana nag-e-enjoy kayo kahit ang lamig-lamig ng panahon ngayon. Uy, baka hindi nyo alam merong LPA. Dala-dalawa. Oo, dito sa malapit sa atin yung isa, tapos yung isa nasa loob na yata. Wow! Yeah. So, isa nasa Calapan, Mindoro, tapos yung isa ay nandito sa Visayas area, sa gilid ng Visayas. Hindi pa naman yata siya nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility. But, ayan yung nakaka-apekto kung bakit, yun yung dahilan kung bakit nagjujulanis Morissette dito. Ano nga bang masasabi mo tungkol sa kwento ng ating pangga ngayong umaga na ito dito sa Lihim ng Liham? Lihim ng Liham. Eto kasing si Chris, meron siyang, sounds familiar. Meron siyang jowa, oo, tapos okay naman sila. Pero nung nakita siya ng kanyang jowa along with the other friends ng kanyang jowa, ng naka-uniform na pang crew ng isang fast food, ang biglang sinabi daw sa kanya ng jowa niya is, pwede ba magpalit ka na ng trabaho? Hindi ka aasenso dito. Ganyan. So parang kinahihiya siya that time. Parang ininsulto siya that time. 'Di ba? Tapos ang ginawa niya, nilibre niya lahat ng mga kaibigan. Sky's the limit, ako magbabayad. Ganyan. Kasi yung girlfriend hindi niya nilibre. Ano masasabi mo? Kasi feeling niya daw, kailangan niya mag-sorry. Pero hindi niya alam kung tama ba na mag-sorry siya. Nakipag-break na rin siya after nung mga ganap na yun, nakipag-break na siya agad-agad. Pero ang tanong is, dapat ba siyang mag-sorry dahil sa nangyari or pabayaan na lang kasi at some point na insulto rin naman itong ating letter sender na si Chris. Lihim ng Liham. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo about that and basahin natin ang iyong mga komento, okay? Facebook.com/energyfm1067. Sabi po ni Jem, sus, Ginoo! Magjowa pa lamang kayo, kitang-kita mo na yung malaking red flag na yan. Hindi ka, rehabilitation center ng mga may sira ang utak. Uy, grabe ka naman dyan sa part na yan, Ay nako, dapat hiwalayan mo na siya kasi alam mo naman hindi kagandahan ng ugali ni ate. Sabi naman ni Erica, para sa akin maiintindihan mo kung makikipag-break yung lalaki sa girlfriend niya. Kasi hindi na niya mahal. Pero sa part na kasi sinabihan siya na wag magulat doon, mahalata na cheater siya kahit sinabi niya na nagkakalabuan. Ano daw to? Parang iba yata yung kinokomentan mo. Ikaw talaga, Erica. Wait, nung sabi naman dito tayo kay Himawara, Hana, deserve siya ng clapback mo, kuya. Ay, teka ka. Buti na lang hiniwalayan mo na agad that time. Don't worry, yung pera maiipon mo pa ulit. Ang babae na mamahalin mo in the future ay makikita mo rin. Pero yung ganyang treatment at klase ng babae ay hindi dapat hiwalayan at palitan. As long as may marangal na trabaho, wala kang dapat na ipangamba. Sabi naman po ni Sheehan, buti nga sa GF mong maarte, kala mo may narating na din sa buhay para laitin ka ng ganon. Marangal na trabaho kaya yan, dapat maging proud pa nga siya sa'yo. Materialistic ang girlfriend mo, di ba? You deserve better, sender. Keep on grinding at matutupad mo rin ang mga goals mo sa buhay. Sabi ni Maria, good job. Diba? Pat yourself, diba? Pat yourself. Sabi naman ni Lenlen, hindi mo siya deserve. Makakahanap ka rin ng babaeng totoong magmamahal sa'yo. Sender, pray is the key or prayer is the key. God bless you all. Sabi naman ni Maika, ininsulto ka na nga niya. Sa work mo, gusto mo pa mag-sorry ka sa kanya? Bakit? Para saan? Pinahiya ka pa sa harap ng mga kaibigan. Tama lang na nakipag-break ka at huwag ka na mag-sorry dahil wala ka namang ginawang masama. Ooh.
Ano pa masasabi niyo dyan? Mag-comment na kayo mga pangga. Sabi dito, wow, masyado naman pong mapagmataas yung jowa mo. Parang kikinakahiya ka ng mga sa friends niya. Sana natuto siya sa mga actions niya. Sabi ni Arch. Sabi ni Cristel, bakit magsusorry? Deserve na yun kasi grabe din. Grabe? Talaga ba? Grabe? Arte mo. Wala ka namang US visa, Lindsay. Oo. Sabi dito, kasi, wait, grabe din yung pang-iinsulto niya sa'yo. Sabi dito, ba't ka magsasorry? Deserve na yun. Kasi grabe din yung pang-iinsulto niya. Oh, yun yung buo. Thank you, Cristel Abrea. Sabi naman po ni RJ, okay lang mag-sorry para sa peace of mind mo. Pero it doesn't mean naman na makipagbalikan ka sa kanya. Ay, nako, sabi ni Odebeka Egeg. May plema ba sa utak ng girlfriend mo, kuya? Kasi 'di ba, alam mo yung may mga tar-tits talaga na tao eh. Sabi naman ni Alan Ignacio, bago to ha, bagong tropa natin dito sa Lihim ng Liham. Simple lang, walang respeto sa iyo yan. Hindi mo pa nga asawa, tinatapakan ka na. At napakaliit po ng tingin niya sa'yo. Humanap ka na ng taong ikaw ang laging pipiliin at huwag ka mag-sorry kasi deserve niya yan. Wapo ako. Good job, guy. Hindi ka mahal ni girl. Mabuti, hindi ka pa masyado invested sa relationship ninyong dalawa. Okay. Sabi naman ni Wenang Mangkias, pag ang jowa mo ang nagsorry, saka ka magsalita. Dapat ganun. Fairness. Sabi ni Jeff Oliveros, magastos pala magalit si Kuya Chris. Oo nga, nanlilibre ng mga kaibigan. Teka, oo. Teka ka, Chris. Hindi, pero sa totoo lang ako, dapat para sa akin, hindi na mag-sorry. Kasi wala naman siyang ginawang masama eh. Para sa akin, 'di ba? Pero kung yun nga, sabi nga ng isang sender natin, para sa peace of mind mo, kung hindi ka talaga makatulog sa gabi, dahil feeling mo, kailangan mo mag-sorry doon sa babae, dahil feeling mo nasaktan mo siya at some level, edi go lang, mag-sorry ka. 'Di ba? Kasi minsan, di naman para sa ibang tao yung mga ginagawa natin eh. Minsan para din sa ikatatahimik ng puso't isipan natin yung mga ginagawa natin. Tulad ng pagsusorry na gustong mangyari nitong si Chris, 'di ba? Wow! As to the story, dun sa experience ni Chris, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong ganyan, no? Yung tipong minamak yung trabaho. Hindi ka asenso dito. Sino nagsabi sa'yo, bakla? Bakit hawak mo ba ang future? Hindi aasenso agad? Taray mo dyan sa part na yan. Diyos ka, naalalaman mo lahat. Nagsabi sa'yo. Mabuti nga eh. Maganda at saka, 'di ba, desente yung trabaho na ginagawa ng jowa mo. 'Di ba, yung pera na ginagastos niya, alam niya na galing sa pinagpaguran niya. Alam niya na ang hirap kayang maging staff, maging crew ng fast food. Wow! Lagi silang galaw ng galaw, hindi po pwedeng wala silang ginagalaw. Kung hindi sila nag-assemble ng pagkain, nagpupuna sila ng mga table, 'di ba? Kung hindi man, naglilinis sila ng floor. 'Di ba? Kung hindi man, inuutusan, pahingi naman ketchup, kuya. 'Di ba? Pahingi naman tubig, kuya. Kuya, pakibantayan tong bag ko kasi wala akong kasama eh. Baka makuha tong table. 'Di ba? O kaya kumukuha ng orders ng mga nakapila. Nagtuturo dun sa machine na pinipindot-pindot. Ang hirap kaya ng ginagawa nila. All for what? Kumita ng kaunting salapi para mabuhay ang sarili nila at masuportahan yung mga taong mahal nila. Tapos, there you are, ikaw na girlfriend na maarte ka dyan. Hindi mo, magpalit ka na nga ng trabaho. Di ka aasenso dito. Wow! Wow naman sa'yo. Nakakaloka ka. But kaya hindi mo i-try na magtrabaho din sa ganito para ma-appreciate mo kung anong ginagawa ng jowa mo. Hindi yung maarte ka lang dyan. Oh. Diba? Dapat nga siya yung pinakaunang tao na nakakaintindi ng trabaho ng boyfriend niya. Hindi yung unang tao na magmamak at mag-iinsulto doon sa boyfriend niya. Diba? Kasi kahit pa ang guluhan ko, parang hindi talaga lalabas na she means well doon sa ginawa niya. Na hindi ka asenso dito. Doon pa lang, dyan ako inis na inis sa mga linyang ganyan. May isa pa yung tipong, yung mga taong hindi gumigising ng maaga, oo, mga tanghali na kung gumising, hindi aasenso yan sa buhay. Dapat maaga kayong gumising. Talaga ba? Hindi aasenso agad. Diyos ka. Paano
kung yung trabaho niya natatapos ng madaling araw? Natural, di ba? Gigising siya ng hapon na. Ikaw yung dumilat hanggang mula madaling araw hanggang umaga. Gigising ka ulit ng umaga para lang umasenso ka, bakla. Uy, hindi ka Diyos, di mo pwedeng sabihin yan. Di ba? Ito naman si Jimbo, nag-a-adlib ako dito kung ano-anong tinatanong sa akin eh. Diba? So, wag tayong mag-judge agad just because nakastick tayo dun sa norms. Diba? Na kapag hapon ka na gumising, hapon ka na, alam mo yun, gumayak, hapon na, ganyan. Di ka aasenso, dapat maaga kang gumising. Uy, ano to? Kapag crew ka, hindi ka aasenso. Diyan nga natitrain ng hard work yung mga tao. Ng disiplina. Tsaka kanya-kanya naman tayo ng stepping stone. Kung sa tingin ni Kuya, doon siya aasenso, doon siya matututo. Bakit mo naman, di ba, sisirain kung ano man yung ginagawa niya? Ayamot tong si ate. Sabi naman ni Choyams Red, Kuya, okay lang na mag-sorry ka, walang prob yan. Pero na-insulto ka rin naman, hayaan mo na. Isako mo na yang si ate. Mag-move on ka na lang, marami pa dyang iba, pre. Diba? Sabi naman dito ni Debido Kun. Uy, bago to ah. Hello, welcome to Lihim ng Liham. Shot puno para kay Kuya Chris. Hello, shot puno daw. Woo! Shot puno. Friday pa naman ngayon, no? Sabi ni Mekal, gaano ba kayaman yung sender na masampal ng barya? Masakit yun ah. Diba? Huwag ka mag-sorry, di niya deserve yun. Kakakagigil, tapos ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Diba? Sabi ni RJ Kim, di rin siya aasenso sa ugali niyang basura. Diba? Mga ganyan, mabilis kayo mag-judge masyado. Hindi nyo intindihin yung tao. Di aasenso. Mukha nyo, hindi aasenso. Gusto ko yung mga asara ng mga bata. Mukha mo, mukhang plywood. Mukha mo, mukhang paa. Mukha mo, hindi aasenso. Okay ah. Ay, nako. Basta, yaan mo na yon, Chris. Kapag nag-reach out siya, di ka usapin mo. Pero kung talagang hindi ka makatulog sa gabi, dahil nga, alam mo yun, yung konsensya mo says na kailangan ko mag-sorry. Kasi may mga ganyan talagang tao eh. Mabuting tao sila at ayaw nila nakaka-offend sila ng ibang tao. 'Di ba? Ilan lang tayo matitibay ang dibdib. Okay? Ayan, ilan lang tayong ganyan. So kung, alam mo yun, sinasabi ng konsensya mo na, sige, mag-sorry ka. Kasi ganito, ganyan. Sige lang, mag-sorry ka na para matigil na rin yung konsensya mo. Wow! 'Di ba? Tapos, alam ko naman na you'll do better next time. 'Di ba? Choose better and do better next time. Okay. Sabi ni Michael Buendia, DJ Lindsay, babati naman po yung mga ka-work ko dito sa Bank of Commerce na sina Ma'am Alvi, si Vico, and Elsie Valdez. Hello! Sabi ni Michael Buendia, gandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin dyan sa Bank of Commerce. Yeah. Do they also go, yung mga nandyan sa Bank of Commerce? Huy! Hindi ka funny, Lindsay. Sabi naman ni Aida Ramos, hello DJ, everyday watching here in Singapore. Hello po sa mga nasa Singapore. Magkita-kita po tayo dyan sa darating na, Huy! Hindi ka mag-i-event dyan sa Singapore. Hindi, wala pa. Sabihan ko kayo kung kailan. Okay. So there, 9:28 on the clock. Again, thank you so much, Chris, for sharing in your story. And sa lahat po ng mga nasa sitwasyon na tulad po ni Chris, no? Okay lang yan. Darating ang panahon, marirealize din ng mga tao kung ano yung hard work na ginagawa mo. And alam mo, sa hard work na yan, hindi naman din ibang tao yung makikinabang eh. At the end of the day, ikaw din ang magpapat sa sarili mong shoulder and say na, good job, Chris. Good job, self. Na kaya natin to. Okay? Sa lahat naman po ng mga nagigilty, huwag masyadong mag-guilty. Say, pasensya ka na. Eto ako. At gusto ko kung ano ako. Wow! Silent Sanctuary with the song Pasensya Ka Na. Hindi mo na mapipilit, wala nang